guidelines sa Enhanced Hemodialysis Package ng PhilHealth. Ating alamin kasama si Ray Balenya, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Ray, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Ninya, at syempre kay Asik Dale. At sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa Bagong Pilipinas program, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, sino po ang mga eligible dito po sa Hemodialysis Benefit Package ng PhilHealth? At nasa magkano na ngayon ang itinaas ng session rate para po sa hemodialysis? Well, Ma'am Ninya, ito namang ating mga benefit packages, hindi lang po yung dialysis, no? Open ito sa lahat ng mga kababayan natin. Pero syempre, in particular, ay kapag yung kababayan natin, no, ay may chronic kidney disease stage 5, ay sigurado sila po ang unang magbe-benefit po dito. Ang atin lamang po na ang mga requirement po dito, Ma'am Ninya, Asik Dale, ay dapat yung kanilang pagdadialysis ay nirekomenda po ng isang licensed na physician at dapat po yung pasyente nakaregister po sa ating PhilHealth Dialysis Database. Aasistihan naman po sila ng dialysis center sa pagre-rehistro dito, kaya dapat ang puntahan nilang center, no, ay yung pong accredited ng PhilHealth para properly mag-guide po sila. Ngayon, Ma'am Ninya, ay bukod sa in-expand natin yung coverage natin sapagkat dati 90 sessions a year lang ang covered ng PhilHealth. Pero ngayon po, 156 sessions na. So last year, yan ang naging move ng ating PhilHealth Board. So yung pambuong taon na pangangailangan for dialysis ng isang pasyente ay covered na po ng PhilHealth. At kamakailan naman po ay itinaas natin ang ating financial coverage mula po sa 2,600 pesos per session, naging 4,000 pesos na po. So lalabas, Ma'am Ninya, Asik Dale, yung pambuong taon na pangangailangan na aabot po sa 624,000, ano po, ang benefit na maipagkakaloob natin sa bawat pasyente kada taon. Sir Ray, ano po ba yung proseso ng pagkuha ng benefit package na ito? At nasa magkano na po ba yung nabayaran o binayaran ng PhilHealth patungkol sa hemodialysis claims? Yes, Asik Dale, ma-avail po itong benefit na ito sa lahat po ng mga accredited freestanding dialysis centers, no? O yung mga healthcare institutions mula po sa levels 1 to 3 hospitals, ambulatory surgical clinics, no? At mga primary care facilities po na meron po na pasilidad para sa dialysis. Ipinapaalala din po natin, Asik Dale, na applicable po dito, no, sa package na ito yung ating no balance billing. Ibig sabihin, dapat wala na po nababayaran na anumang extra yung pasyente kapag sila po yung nagpapadialysis. Basta po yung mga ipinagkaloob na serbisyo sa kanila, yun pong natugunan yung minimum standards of care na inilatag natin sa ating guidelines na kamakailan lang natin nilathala. Sa ngayon po, ay meron tayong kabuuang 663 na mga accredited freestanding dialysis clinic sa bansa. So maaaring puntahan ito ng atin pong mga pasyente. Asik Dale, last year ay nakapagbayad po ang PhilHealth ng 17.4 billion pesos para po sa 3.6 million na kaso o claims, no, for dialysis. Over the years, nakikita natin yung pagtaas sapagkat noong 2022, 17.3 billion, no, yung binayad na rin natin dyan. So, syempre with this, no, ay tayo ay umaasa na talagang makakatulong ng malaki to sa pasyente. Pero pinakamaganda pa rin po, Asik Dale, na makaiwas tayo sa pagkasira ng ating mga bato sapagkat kahit may PhilHealth benefit, syempre, ito po ay mabigat, no, na condition sa pasyente at maging sa pamilya po nila. May additional po ba na treatment na kasali dito po sa Enhanced Benefit Package, sir? At paano rin po ba ito makakatulong sa mga existing dialysis patients, ito pong benefit package na ito? Well, Ma'am Ninya, sa atin pong nilabas na guidelines ay tinukoy na po natin yun pong mga minimum standard. Ibig sabihin, dapat yung mga serbisyong ito ay may pagkaloob sa pasyente. At kapag naipagkaloob po ito, dapat wala na silang babayaran over and above
yung 4,000 pesos na pakete natin per session, no, of hemodialysis. So mula po sa drugs and medicines, halimbawa po, yun pong kinakailangang gamot, yung erythropoietin, na nakalista po sa Philippine National Formulary, regardless po ng preparation, kasi may mga 4,000 units per vial, may 5,000, may 10,000. So kung kakailanganin po ng pasyente, ay ito po, ay dapat ipagkaloob. Yun pong iron sucrose 4, kung ito po ay indicated, ay dapat ipagkaloob sa pasyente. At meron din po na laboratory test, supplies at admin and other fees. So mahabang listahan po ito, but suffice it to say, Ma'am Ninya, na kung kailangan po ng pasyente at determined, o irerekomenda naman ng provider na ibigay sa pasyente, dapat po sapat na yung ating 4,000 per session para po wala nang babayaran yung atin pong mga pasyente sa kanila pong pagdadialysis. Sir Ray, ano po kaya yung nakikita niyong dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng dialysis patient sa bansa? Well, Asik Dale, ang ating lamang po layunin dito ay para matulungan natin yung mga pasyente. Alam po natin na napakabigat po na condition, ito pong chronic kidney disease stage 5, at napakamagastos po ng pagdadialysis, At sa isang standard na pangangailangan ng pasyente ay 3 times a week po ito, Asik Dale. So napakamagastos po, at ang layunin natin, at ito ang nakita ng PhilHealth Board, dapat ay maging sapat yung ating benefit, maramdaman po nila, at in concrete terms, dapat wala na silang babayaran pa over and above their PhilHealth package. Yes, Ma'am Ninya, Asik Dale. Okay, Sir Ray, ulitin ko lang po yung naiwang tanong, Ano po itong inilunsad kamakailan ng PhilHealth at ng Department of Information and Communications Technology o DICT gamit po itong pinagsama at pinalakas na PhilHealth Member Portal at eGov app? Yes, Ma'am Linya, good news po ito sa mga kababayan natin sapagkat hindi na po nila kailangan na lumabas pa ng bahay at magtungo sa mga tanggapan ng PhilHealth para lamang po i-access yung mga serbisyo nila ng PhilHealth, lalo na po yung pag-alam ng kanilang member profile at iba pang information. Kasi po yung ating PhilHealth Member Portal ay nasa eGov PH app na po na dinevelop ng DICT. So atin pong ikinakampanya sa ating lahat na sana po i-download natin at mag-create tayo ng access at account dito sa eGov PH app sapagkat hindi lang naman po PhilHealth ang ma-access nyo dyan. Meron ding iba-ibang mga government services na ma-access po natin sa pamamagitan ng eGov PH app. Sir Ray, follow-up lang po, ano po yung serbisyong hatid nito sa publiko lalo na sa mga miyembro ng PhilHealth? Yes, Asik Dale, sa pamamagitan po ng access dito sa eGov PH app, sa ating PhilHealth Member Portal, ay atin pong ma-view, ma-access yung ating member profile. Makikita po natin yung information about our qualified dependents. Gayun din, ay maaari po nating ma-view dyan, Asik Dale, yung atin pong contributions history, yung atin pong history ng pag-avail ng benepisyo sa PhilHealth. Maganda po na nakikita natin yan para nare-review po natin. At gayon din, Asik Dale, ang mahalaga ay ma-view na rin natin dito kung saan tayo nakaregister na consulta package provider. Kung hindi naman tayo registered pa, ay tayo po ay maaaring mag-register at pumili from the list of consulta providers na available po dyan sa app na yan. Bukod po sa mga nabanggit, ano pa po yung mga upcoming o pinaplanong programa at proyekto po ng PhilHealth na makakatulong po sa mga PhilHealth members natin? Ma'am Linya, talagang nakatuon po tayo sa pagpapabuti ng atin pong benefit packages na sinimulan po natin yan since last year. Sinimulan natin sa dialysis. Ang atin pong breast cancer package ay ipinaigting natin from 100,000 pesos to 1.4 million. Meron tayong mga conditions, mga packages for conditions na high burden sa mga pasyente gaya ng high risk pneumonia, yun pong stroke, na itinaas po natin ng more than double. So ngayon pong taon ay nakatakda pa rin po natin na pagbutihin pa yung ilan pang packages para po makatulong tayo sa mga pasyente. Meron pa ho tayong 3 cancer packages na
i-enhance and following the Experience with Breast Cancer Package, nakikita po natin na malaki po ang magiging increase. So ang tinutukoy po natin, isa yung in-announce ni President Bongbong Marcos Jr. nung nakaraang SONA, yung colon cancer package natin, at maging yung idagdag ko na po, yung prostate cancer at yung cervical cancer packages. Yung open heart surgery sa mga bata, no, ay paiigtingin, aayusin din po yan, palalakihin din po natin. Yun pong ating dengue hemorrhagic fever na severe na package ay ira-rationalize din po, kasama na yung chemotherapy, at yun pong COVID-19 packages, Ma'am Ninya, ay nakatakda rin pong i-enhance. Mahaba pa ho itong listahan, Ma'am Ninya, Asik Dale, na tinitingnan ko, pero suffice it to say po na makakaasa yung mga kababayan natin sa patuloy po na paglaki, pagbuti ng ating PhilHealth benefit packages. Sir, sa mga nais humingi ng detalye at karagdagang impormasyon, saan po ba maaaring tumawag o dumulog ang ating mga kababayan? Yes, Asik Dale, maaari po na tumawag sa hotline po ng PhilHealth sa 8662-2588. At yan po ay bukas any time of the day, 7 days a week. Kaya kahit na anong oras na maisip po ng mga kababayan nating magtanong about their PhilHealth benefits, tawag lang po sa 8662-2588. Okay, mensahe nyo na lang po sa mga PhilHealth members na nakatutok po sa atin ngayon. Ma'am Ninya, salamat po sa pagkakataong ito na kaloob niyo po sa PhilHealth. Ang PhilHealth po ay committed para patuloy na pagbutihin, palawakin yung ating PhilHealth benefit packages nang sa gayon, maramdaman po ng husto ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan ang atin pong benepisyong PhilHealth. Ang atin pong panawagan pa, huwag pong mag-atubili na tayo po ay magpagamot sapagkat yung mga benepisyong ito ay katuwang po ninyo para po sa inyo pong mga pagpapagamot o treatment sa iba-ibang accredited facilities ng PhilHealth. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Ray Balenya, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth.